salamat po sa napakagandang awit na yun. No? Napakagandang sinabi ng chorus, my faith is small but my God is great and He never fails. Okay? Tandaan po natin yan. Kung ang mga bagay hindi natin maintindihan, no? Hindi na natin alam kung paano tayo makakalusot, no? Sa mga pagsubok, let us trust the Lord because He will never fail us. Salamat po doon. Meron tayong panibagong nadagdag na singer sa ating, sa ating, no? Salamat sa Panginoon. Okay, magandang umaga po ulit sa bawat isa. Okay, salamat sa Panginoon sapagkat magkakasama tayo pong umagang ito para pag-aralan ng kanyang salita. Sa ating pong pagpapatuloy, ay ating pong buksan ang ating mga Bible sa 2 Samuel chapter 5, verses 17 to 25. 2 Samuel chapter 5, verses 17 to 25. At basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Okay? Sabi sa verse 17,
When the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it and went down to the stronghold. Now the Philistines went down and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, "Shall I go and attack the Philistines? Will you deliver them into my hands?" The Lord answered him, "Go, for I will surely deliver the Philistines into your hands." So David went to Baal-perazim, and there he defeated them. He said, "As waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me." So that place was called Baal-perazim. The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them off. Once more the Philistines came up and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, and he answered, "Do not go straight up, but circle around behind them, and attack them in front of the poplar trees." As soon as you hear the sound of marching in the tops of poplar trees, move quickly, because that will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistines. Together, so David did as the Lord commanded him, and he struck down the Philistines all the way from Gibeon to Gezer. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa muli sa umagang ito na kaming lahat ay inyo pong tinipon. Salamat po sa bawat isa na nagbigay ng oras para, Panginoon, sa inyo. Sa kabila ng kami ay malalayo ang mga pinanggalingan. Salamat sa inyong pag-iingat at nakarating kami na ligtas dito. Panginoon, alam ko na may sasabihin ka ulit sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng salita mo na aming pag-aaralan. Panginoon, ibukas mo na ang aming mga mata, ang aming mga tenga, at ang aming mga puso upang marinig namin ang maliwanag ng iyong salita. At ito, Panginoon, ay magbigay sa amin ng panibagong sigla at lakas. At palakasin mo na ang aming mga paa para ito, Panginoon, ay aming may sagawa sa buhay po namin. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo pong lahat, o marami po sa atin, kung hindi man lahat, ay mahilig mag-alaga ng hayop, no? Mga pet lovers tayo or animal lovers. Tama ba? Okay? At ang common na pets or pet nating inaalagaan ay aso, no? So dito may mga alagang aso, pets. Okay? So, natutuwa tayo. Dati nag-aalaga ako niyan, kaya lang itinigil ko na. Kasi pag namamatay sila, nahihirapan din ako. No? Parang hindi ako maka-move on agad. No? Ang pangalawa ay mga pusa. Sino may alagang cats dito? Okay, sila. Dun sa mga India. Pero dito, wala kayong dalang pusa. Nasa kalapan lang. And then, ang iba ay mga isda. Sino may mga aquarium dito? Do you have aquarium in the house? Okay. So, yung iba, nare-relax, basta makakita ng mga isda, no, lalo na pagka iba-iba ang kulay. Ano po? And then, ang isa pa ay mga ibon. Meron pa kayong mga birds sa inyong mga bahay na alaga. Okay, so, yung iba sa atin, no, ay enjoy na makarinig yung mga huni ng ibon. Diba? And speaking of birds, alam niyo ba kung anong mga ibon ito? Mga goose, no, or geese. Mga gansa, no, sa Tagalog. Sinong mga hinabol na dito ng gansa? Ako, hinahabol na ako ng gansa. Pero, ang nakakabangha, no, dito sa mga pets na ito, alam niyo mga kapatid, hindi lang ito create ng Panginoon to para ikadalang natin or magbigay ng comfort sa atin. Binigay ito ng Panginoon sa atin para matuto din tayo, no? Para meron din silang lessons na ituro sa atin. Lalo na ito, mga geese, no? Pagka sila ay lumipad ng V formation, no? Parang Voltes 5, no? Nag-V formation. May dalawang dahilan kung bakit nila ginagawa yan. Kaya una, they fly together. No, ito yung lesson na matututunan natin sa kanila. They don't fly alone. No? Kasi when they fly together, ang sabi sa research, 71% silang stronger and faster. No? 71% yung dagdag na lakas at bilis nila.
no? Mas mabilis silang nakakarating doon sa kanilang destination. That's why they fly together. Kasi sa kanilang ganyang formation, hindi lahat ay anong tawag doon? Kumakambay. Ano? Asalitan yan. Kasi yung isa, naka-glide lang siya. No? Kumbaga, nakikigamit siya ng hangin doon sa nagkakampay sa harap at saka sa likod. Okay? Pero ang maganda sa mga to, palitan. Pagka yung pagod na yung isa, mag-honk sila. Honk. May boses sila na na nag-i-indicate na, oops, Sam, ikaw naman. Okay? So, ang ganda na ng kanilang cooperation. They fly together, they don't fly alone. Okay? So, maganda rin po sa ating mga buhay, no? Sabi nga nung ating, nung isang quotation, no man is an island. Kailangan, mga kapatid, lalo na sa ating spiritual na buhay, mga kapatid, if you want to grow, no, sa ating pong pananampalataya, dapat magsama-sama po tayo parati. No? Para mas mabilis nating maabot yung direksyon ng Panginoon, no, na gusto niyang papuntahan o marating ng bawat isa sa atin. Okay, ang isa pa na lesson na makikita natin sa kanilang formation ay they help each other. No? Ito po ang maganda sa sa mga geese, no, pagka sila ay naka-V formation. Paano nila tinutulungan ng isa't isa? Yun nga, pag nag-honk sila, may dalawang ibig sabihin nun. Ang una, nawawala ka na sa linya. Yun ang ibig sabihin. No? Kaya bumalik sa formation. And then, ang pangalawa, they encourage each other. Keep on, flapping your wings. No? Ni-encourage sila isa't isa. At ito pa maganda. Kung nakikita nyo yung una, yung nauuna, yun ang leader. Pero pag pagod na siya, pupunta siya doon sa hulihan. So yung sunod, nasa likod niya, yun naman na mag-take ng lead. So lahat sila, na-experience nila kung paano mag-lead. Nakakabangga, no? Yung instinct and behavior nila. At ito pa ang nakakatuwa. Pag merong isa na bumagsak, halimbawa, tinamaan ng may bumaril, no? Pag bumagsak yung isa, yung dalawa, automatic, sasamahan siya. No? Sasamahan siya hanggang sa lupa. No? Babantayan siya, i-encourage siya na lumipad ulit. Pero kung hindi na siya makalipad at namatay na siya, at least may kasama siya na namatay. I mean, may nag-comfort sa kanyang pagkamatay. Di ba nakakalungkot yung namatay ka nang walang dubalong man lang sa'yo? Kaya nung COVID, di ba nakakalungkot yung mga namatay? Nung COVID, namatay sila. Wala ang mga kamag-anak. Yung sa FaceTime lang. Ay, yung pinaka-ayaw ko, yung sa FaceTime mo makapanood, di ba? Pero itong mga geese na ito, ganito sila. No? Alam nyo, may iba-ibang tawag sa kanilang ginagawang ito. Sabi ng iba, ito ang tinatawag na unity. Ano? Ang tawag ng iba ay sa kanilang ginagawa ay harmony or synergy or teamwork. But for me, as sa ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito, I call it cooperation. No? Nagko-cooperate sila, nagtutulungan po sila. No? Meron silang common goal na sinusunod o ginagawa. Okay? Hindi sila kanya-kanya, no? Kung ano yung design sa kanila ng Panginoon, yun ang kanilang ginagawa. At mga kapatid, ngayon po ito, pinapaalala ko po ulit sa bawat isa, na ang ating pong tema at sinisikap na ipanalangin sa biyaya ng Panginoon is for us to be like Jesus. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa atin. To be like Jesus. Hindi to be like Pastor Eleno or kung sino man tao, no? Or kung sino mang sikat na tao. It's to be like Jesus. Mga kapatid, kung meron kang gustong gayahin ngayon or kung may ginagaya ka ngayon, maganito. My prayer is, I hope it is Jesus. Okay? So, no first Sunday, nakita natin to be like Jesus in our conversation. No? Usapan natin, paano ba tayo maging katulad ni Jesus sa pakikipag-usap? Then last week, to be like Jesus in our compassion, no? Yung sa ating pagkahabag, no? Hindi ka lang mahabag sa puso't isipan mo. Ang compassion dyan ay may action. Okay? And this morning, ang ating pong pag-uusapan, to be like Jesus in our cooperation.
No? Maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo sa atin pong pagsunod. No? Or obedience, or the other word is cooperation. We need to cooperate with God, no? Sa Kanya pong mga instruction. At dito po sa dictionary na nakita ko, ito po ang kahulugan ng cooperation. Ready? Papakibasa natin. Ready? Start. Working together to achieve what someone has to do. Okay, we work together to achieve what someone asks us to do. Okay? Merong nagutos sa atin, no? Na gawin ng isang bagay. So tayong lahat ay magsasama-sama na gawin kung ano yung iniutos niya. Yun ang cooperation. So tayong mga mananampalataya, we need to cooperate with God. No? We need to cooperate with one another para masunod natin kung ano yung utos ng Panginoon sa bawat isa. Walang kanya-kanya, walang iwanan. No? Walang unahan. Sama-sama tayo mga kapatid. Katulad po ng mga geese. No? Hindi ko alam kung gaano ka bilis at kalakas ang may dadagdag sa mga tao pagkasama-sama tayo. Pero sa mga hayop, 71%. Hindi ko alam kung ilang percent tayo. Siguro, magwa-100 tayo kasi mas mataas ang level natin kaysa mga hayop na to eh. Di ba? So, yun po ang maganda na isaisip natin dito po sa CGBC satellite. No? Let us cooperate with God and with one another. Ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang greatest model of cooperation. Ang sabi po sa Hebrews chapter 5, verses 7 to 9, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save Him from death. And He was heard because of His reverent submission. Son though He was, He learned obedience from what He suffered, and once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him. Okay, makita po natin dito, no, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na pagsunod sa Diyos Ama. Na kahit na napakahirap, no, nung nakumpleto na niya, He became the source of eternal salvation. Kaya mga kapatid, lagi natin itong sinasabi, walang ibang source of salvation kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. No? Sapagkat siya ay sumunod sa Panginoon, no? Sinunod niya yung kalooban, no? Yung plano ng Diyos na tayo iligtas, no? Buwan sa ating mga kasalanan. At ang gagawin niya, kailangan niya pong mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Walang iba, no, na matay sa krus ng Kalbaryo para iligtas kayo at ako. At sinabi ko na rin ito sa inyo noon, kung may maririnig kayo, makakasalubong kayo, o makakausap kayo ng tao na nagsasabing, ako ang Kristo. I am the Christ. No? Tingnan nyo agad yung kamay niya. No? Tingnan nyo kung may butas. No? Kung pinako sa krus. No? Ewan ko kung panood nyo na ito sa TV, may isang lasing na nahuli. No? Sabi niya, ako ang Kristo. Hindi nyo ako pwedeng hulihin. Kristo ako. No? Ako lang ang nagbibigay sa inyo ng batas. Sabi niya gano'n. So sabi ko, may problema to sa pag-iisip. Diba? So mga kapatid, ang Panginoon Jesucristo ang model ng cooperation. He cooperated with God. No? Through and through. Hanggang sa kamatayan. To save you and me. Okay? Kaya ang Panginoon Jesucristo lang ang dapat nating gayahin. Kaya ang Panginoong Jesucristo lang ang gusto ng Diyos Ama na gayahin ninyo at saka ako. Okay? Sana yun po maging goal natin as long as we are living in this earth. On this earth. That I will be like Jesus. Parang napakalaking pangarap o napakalaking goal naman yun sa buhay. Pero na gusto ng Diyos eh. Hindi natin gusto. No? Hindi natin pinili ba? Yun ang design ng Diyos sa bawat isa sa atin. And you know what? Hindi ko po alam kung every time na sinasabi niyo sa sarili niyo, hindi ko alam kung anong nararamdaman. But it feels right. Para sa akin. When I always think to be like Jesus, parang tumatama lahat ng mga yung sistema ko. No? Kaysa kung ba
gusto kong gayahin ito, o kaya kung gusto kong gayahin yun. Parang sumasalimot ang mukha ko. Pagkaiba ang gusto kong gayahin. Na many times in my life, iba talaga yung gusto kong gayahin. Pero every time na nare-remind ako mga kapatid nito, parang, oo nga, no? Yun ang sinasabi ng sistema ko. Oo nga, no? Si Christ talaga dapat natin sundin. Okay? So, sa Romans chapter 5 verse 19, basahin niya po natin ito. Ready? Begin. For just as through the obedience of one man, the many were made sinners, so also through the obedience of one man, the many will be made righteous. So, just as through the disobedience of the one man, kung atin mo babasahin itong Romans chapter 5, yung one man, o yung disobedient one man dyan, ang tinutukoy dyan ay si Adam. Okay? Nung sinuway niya ang utos ng Panginoon, lahat naging makasalanan. At itong one man naman dito, na sinasabi, tinutukoy, itong obedient one man ay ang Panginoong Jesucristo. Nung sumunod siya sa Panginoon, o sa Diyos Ama, many will be made righteous. No? Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo may kaligtasan, ang dahilan kung bakit pagka tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, tayo po ay makakaiwas sa impyerno at tayo po ay pupunta sa langit. Ang dahilan kung bakit babaguhin ng Diyos ang buhay mo, aayusin ng Panginoon ang direksyon ng buhay natin, ay dahil sa pagsunod ng Panginoong Jesucristo sa Diyos na. Kaya salamat sa Panginoon. No? Pwedeng hindi niya sundin naman ng Diyos Ama. Diba? Pwede sabihin ng Panginoon Jesucristo, magicin mo na lang yan. Kayang-kaya mo naman. Diyos tayo. Diba? Pero dumaan siya sa proseso. Para makita natin kung gaano kahalaga, ano po, ang pagliligtas ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, yun po mga kapatid, ang gusto kong makita natin ngayong umaga. Kung babalikan po natin itong 2 Samuel chapter 5, ito po ay halimbawa ng pagsunod sa Panginoon. Okay? Si Haring David. After 15 years, nung siya po ay inanoint ni Samuel to be the next king. Sapagkat si King Saul, doon sa mga nagbabasa dito ng yung updated sa pagbabasa, nadaanan nyo na ito siguro itong kwentong ito. Itong pangyayari ito. Si Saul, he disobeyed God. No? I think 3 times. Kaya ang sabi ng Panginoon, kukunin sa iyo ang kaharian at ibibigay sa iba. At ang nakakalungkot, hindi sa iyong anak. No? Kundi sa hindi mo kaano-ano. No? Well, magkakatribo sila. O magkaiba silang tribo, pero isa ang kanilang ninuno. No? Kasi si Saul from Benjamin, si David from Judah, from the tribe of Judah. So, dito po, nandun ang Jerusalem, ito ang Hebron. For 7 years, dyan po naghari si David sa Hebron. Then for 33 years, doon po sa Jerusalem. Ngayon, dito po mga kapatid, sa ating pag-uusapan, dito po sa 2 Samuel chapter 5, kung titingnan po natin dito, finally, ay naging hari na si David ng buong Israel. Pupunta na siya sa Jerusalem. No? Yan yung tinatawag na City of David. Ito na yung capital ng Israel. No? Ngunit, merong mga kumbaga lagi sila kaaway, itong mga Philistines. At itong mga Philistines, ito Philistia, dito po sila they are located here, no, sa west side ng Israel. No, yan ang nasasakop nila. Okay? At meron 5 dome cities. Itong Philistia, itong Ashdod, Ashkelon, Gaza, Lachish, Gath. No? Yung Ekron, ano na yan, mga small towns na lang. Ngayon, itong mga to, constant enemy ito ng mga Israelites. Nag-start kumbaga pag-mention ng pangalan ng mga Philistines sa Bible, sa Genesis chapter 20 and 21, nung nagpunta doon si
Abraham at saka si Sarah. No? Noong nakibit niya si Abimelech, nung nagandahan sila kay Sarah, no? At sinabi ni Abraham na, sabi mo, magkapatid tayo. No? Pero sa totoo lang, magkapatid naman talaga sila kung titignan natin yung kanilang mga parents. Okay? Pero, they are more than siblings. Ano? Magkasawa sila. So, doon nagsimula yung first mention ng word na Philistines. Pero, nung panahon ni Samson, nung Judges, dito nagsimula yung away. Nung madami siyang pinatay. Di ba? Doon nagsimula. Laging nakikipaglaban ang mga Philistines sa mga Israelites. At dito po sa ating pag-uusapan ngayon, this is the fourth encounter of David, no, against the Philistines. Ang unang encounter niya ay yung kay David and Goliath, no, sa 1 Samuel chapter 17. Alam natin na nangyari. Di ba? Tinalo ni David si Goliath. And then sa 1 Samuel chapter 21, ang pangalawang encounter ni David, nung hinahabol na siya ni Saul. Kasi nagselos si Saul kay David. Dahil mas magaling si David kay Saul. Totoo naman. Diba? So nagtago siya kasi papatayin siya. So nagpunta siya sa Gaza, dito sa region ng Philistines. At kung makita siya ng mga tao, mga Philistines, sabi niya, ba, si David ito ito yung pumatay doon sa kay Goliath. So para hindi patayin si David, nagkunwari siyang si Raul. No? Talagang yung tuloy yung lawin niya, sulat na sulat sa Sabi nung hari ni Akish, hindi yan si David, hindi ganyan si David. No? Huwag yun na akong abalahin. At yun nga, tumakas ulit si David. Nung malaman niya kung papatayin ako dito. And then ang pangatlong encounter, nung hinahabol pa rin sila ni Saul, yun, nagpakilala talaga siyang si David. At sinabi niya, kakampi ako sa inyo, mga Philistines. Pero nung lalabanan ng Philistines ang Israel, hindi nila pinalaban si David kasi baka ibenta sila, ilaglag sila. And then ito na yung pang-apat. Nung naging hari na, imagine, inanoint si David 15 years before na mangyari yun. He was 16. 15, 16. According sa mga Bible scholars during that time. No? Pero natupad, nung siya ay 30 years old na, doon siya naging hari. At doon sa 15 years na yun, hindi smooth yung mga pangyayari. Ang daming labanan, no? Ang daming habulan, ang daming mga death threats, at mga montik-montik nang mamatay siya. Yung pumasok na lang siya sa enemy's territory. Para kung nagpapakamatay nun Pero God spared his life. So dito, finally, na siya ay king na. Makita natin dito yung sikreto ni David. Makita natin dito yung kanyang cooperation with God. At makikita rin natin dito, mga kapatid, if we want to be like Jesus in our cooperation, tingnan po natin anong ginawa ni David. How did he cooperate sa plano ng Diyos sa buhay niya? And I firmly believe this morning, kung gagawin din natin ito, katulad na nangyari kay David, katulad ng kanyang naranasan, it will happen to us. We will also experience this. No? So, meron tayong tatlong katotohanan na makikita. Buwan po dito sa 2 Samuel chapter 5, verses 17 to 25. Ang una, the representation of cooperation, or ang picture, ang larawan, ang pagpapakita ng cooperation, no? O pagsang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano ang halimbawa? Okay? Kung babalikan natin, ang sabi dito, so David inquired of the Lord, shall I go and attack the Philistines? Will you deliver them into my hands? Then sa verse 23, so David inquired of the Lord, and he answered, do not go straight up, but circle around behind them and attack them in front of the poplar trees. So ganito po, ang una na makikita po natin, no? So dito, nung naging hari na siya, nung malaman ng mga Philistines na finally, siya na ang hari ng buong Israel, itong mga Philistines, nagplano sila na sugudin at patayin itong si David. Nung malaman niya ni David
Ano muna niyang nangyari ginawa? He inquired of the Lord. In short, he prayed. No? He sought God's direction. So, ang una po mga kapatid, na representation or pagpapakita ng pakipagsang-ayon sa Panginoon is, first, you need to seek God's direction. Ngayon umaga mga kapatid, kung meron kayong desisyon na gustong gawin, no, kailangan gawin, o kung may kabigatan tayo na parang hindi natin malagpasan, may problema tayo na parang ang bigat. Katulad ng mararanasan ni David, no? Imagine, susugutin na naman siya. He sought the Lord. So we need to seek God's direction. He inquired of God. No? Nagtanong siya sa Panginoon, Lord, susugod ba ako o hindi? Hindi niya sinabi na, Lord, tanggalin mo na yan, kaya-kaya mo yan. Pero hindi, sinabi niya, ano ang gagawin ko? Give me wisdom. What to do? No? Sometimes, sa ating buhay, ganun ang gusto ulit natin mangyari. Dami ko namang problema. Sana, pumunta ako doon sa isang place na walang ganito. Pero mga kapatid, no? Pumunta ka man sa iba-ibang lugar, no? Kung hindi mo hahanapin ang Panginoon, kung hindi ka hihingi ng tulong sa Panginoon, kahit na yung lugar na yun ang safest place, kahit pumunta ka sa Finland, alam niyo ba ang safest place ay Finland? Number 1, hahabulin ko pa rin ang problema. Diba? Una, visa. Pangalawa, language. Pangatlo, yung pakikisama mo doon. Buti ng Finland ay extension ng Pilipinas. Di ba? There's no safe place here on earth. Kundi sa kalooban ng Panginoon. When you seek the Lord. Yun ang ginawa ni David. Nung may matinding problema, may nakaamba. No? Yung may problema parating, ang kanyang ginawa, he seek God. He sought God. Ganun din tayo mga kapatid. Let us seek God's direction. No? Huwag nating panghawakan yung mga alam natin, yung mga experiences natin. Kasi si David, he is full of experience. For 15 years, hindi siya nagbakasyon. No? Wala siya sa rest house niya for 15 years. Yung 15 years na yun, hinahabol siya ng King Saul para patayin. Tago siya ng tago. Alam niyo kung ako si King David, magre-reklamo ko sa Diyos. Akala ko ba ako ang next king? No? Ako ang anointed king. Pero bakit ganito ang buhay ko? Walang katahimikan. No? Walang kapayapaan. Ang daming gustong pumatay sa akin. Tapos yung susundan kong hari, gusto akong patayin. Di ba? Sometimes, ang tingin natin, pagka nakita na natin ang kalooban ng Diyos sa atin, everything will be smooth. Okay? Di ba? Or minsan, pinipili talaga natin makita ang kalooban ng Diyos so that our lives will be smooth. Nagkakamali tayo mga kapatid pagkatin. Hindi po matatahimik o mawawala o matutunaw ang ating mga problema, ang ating mga struggle sa buhay pag nakita natin ang kalooban ng Panginoon. Pero may ginawa si King David. Sa kabila ng maraming gera, maraming labanan, no, na laging humahabol sa kanya, hindi niya pinag-pray na, Lord, tanggalin mo itong mga ito. Ang pinag-pray niya, Lord, susugod ba ako? Anong dapat kong gawin? Di ba? So ano ba mga problema nyo ngayong umaga ito? Ano yung mabigat na dinadala nyo? You seek the Lord. You ask God, Lord, what will I do? Anong gagawin ko doon? Right? Again, si David, marami siyang experience, no? And he is this time powerful. Di ba? Yung posisyon niya, kaya-kaya niyang labanan agad itong mga Philistines. Kasi this time, yung buong pwersa ng Israel, nasa kanya na. Okay niyo ako? Noong nasa Hebron siya, konti pa lang ang mga niya doon armies, pero nananalo niya sa doon. Noong pastol siya, noong siya ay 16 years old, nanalo na siya doon. Di ba?
Pero still, kahit na anong estado ng buhay niya, no? Kahit nung siya ay shepherd pa lang, no? Nung wala pa siyang armies, no? Nung wala pa siya sa trono, kung babasahin niyo po ang buhay ni David, he always asked the Lord. He always sought the Lord. When was the last time we sought the Lord? We seek God's direction in our lives. We need to cooperate sa Panginoon. Ito po ang ginawa ni David. No? Second, we need to submit to his instruction. No? Kailangan magpaubaya tayo, no, sa instruction. Yun ang sundin natin. Yung instruction ng Panginoon. Hindi yung alam mo, no, sa tingin mo ay effective. Di ba? Kasi kung babalikan natin to. So David inquired of the Lord, shall I go and attack the Philistines? Will you deliver them into my hands? The Lord answered him, go, for I will surely deliver the Philistines into your hands. So gusto kong makita natin dito, no? Hindi sumugod agad si David. Inintay muna niya ang sagot ng Panginoon. Okay? Inintay niya muna yung instruction ng Panginoon. Tapos saka siya kumilos. Ang sabi dito sa verse 23, so David inquired of the Lord and answered, do not go straight up, but circle around behind them and attack them in front of the poplar tree. Kung mapapansin po natin itong dalawang verses na to, kasi yun nga, umatake ang Philistines. Di ba? Pero sa halip na sumugod agad itong si David, nagtanong muna siya sa Panginoon. At nasabi ng Panginoon, sige, sugutin mo. Because I have delivered them to you. And then, nung matalo niya yung mga Philistines, nag-regroup lang ang mga Philistines, bumalik ulit. At ganun ulit ang ginawa ni David. Nag-pray ulit siya. Kasi kung ako si David, hindi na ako magpe-pray. Bakit? Ha? Pareho-pareho lang yan. Di ba? Ganun din ang mangyayari nan. Pero alam mo na instruction ng Panginoon, do not go straight up, but circle around behind them. Kung baga ambushin mo, sa likod ka, dumaan this time. Huwag mo siyang sugurin diretso. Umikot ka this time. Bakit kaya? May idea kayo. Bakit iniba ng Panginoon ang kanyang strategy? Ha? May idea kayo? Kasi kung pareho rin ang ginawa, baka matalo si David. Kasi siguro pinag-aralan ng Philistines agad sumugod to. No? Dito ang way nito. Pangalawa, he tested David kung talagang susunod pa rin siya. Kasi yun nga, again, kung tayo ito, hindi na siguro tayo magpe-pray. Ako personally, hindi na ako magpe-pray. Kasi, anong tawag dito? Mga Philistines ito. No? At si David, marami na siyang experience, no? Na makipaglaban sa mga Philistines. So, alam na niya. Di ba? Pero still, tumawag pa rin siya sa Panginoon. Di ba may mga problema tayo minsan na hindi natin naaalala na tumawag sa Panginoon? Kasi feeling natin, alam ko na to. No? Napagdaanan ko na to, kaya kaya ko na to. Di ba? Pero si David, lagi siyang tumatawag sa Panginoon. Lagi niyang inaalam. No? Kahit na pareho ang problema, pero ang Panginoon, nagbigay ng Panginoon ng ibang paraan. Alam niyo, isa pang nakita ko dito, no? When you submit yourself to God's instruction, magsunod mo yung kanyang instruction, nadagdagan ng strategy si David. Di ba? Hindi yung ito lang ng ito ang kanyang ginagawa. Kasi pagka yan at yan din ang ginagawa mo, anong mangyayari? Mapipredict ka na. Parang sa basketball, no? Dapat marami kang moves na alam. No? Pero kung puro dunk lang ang ginagawa mo, o kaya layup lang or jump shot lang, alam na. O kaya takbo mo lang laging pakanan, alam na. Makokontrol ka na. Diba?
Pero ang Panginoon, nagbigay siya ng panibagong strategy. Hindi lang pala, kumbaga, haharapin mo yung problema, kundi pwede mo siyang ikutan. And still, ang maganda dito, hindi naman talaga siya ang lumaban, si David. Ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng victory sa kanya. Di po ba? So siguro sabihin natin, bakit pa inuutusan ng Panginoon na gawin yun ni David? Kung ang Panginoon din pala ang magtatakbo. You know why? Yun niya, to test the faith. Para makita natin how powerful our God is. Diba? So, nasabi dito sa dito, sabi niya, do not go straight up, but circle around behind them and attack them in front of the poplar tree. Okay, hindi ko po alam kung ano itong poplar tree na ito. Pero, tinignan ko yung picture niya, maingay itong tree na to. Pag lumakas yung hangin, parang dumadagundong na nakakatakot. Ang sabi ng Panginoon, pag narinig mo yun, tumunog din mo ngayon. Ang ibig sabihin, binigay mo na yan sa'yo. Dapat ngayong umaga, when we submit to God's instruction, He will fight for us. Siya ang makipaglaban sa atin. Kasi hindi natin kaya. Kulang ang kaalaman natin, mga kapatid. Kulang ang lakas natin. Kulang ang strategies natin to solve problems. Kaya kailangan po natin na tumawag sa ating pong Panginoon. At ito po ang tandaan natin. Sa Panginoon, hindi uso yung bilog ang bola. Kahit kakampi mo siya, at kahit kalaban mo siya, hindi mo pwedeng sabihin na may araw din na Diyos sa akin. Matatalo ko Diyos. Pagkakampi mo ang Panginoon, you're always in the victor's side. At yun yan. Hindi mo pwedeng sabihin na babawi na lang next time. Babawi yan. Pagkakakampi mo ang Panginoon, sure yun, 100%. Pagka sinunod mo siya, when you cooperate with God, sigurado yun, you will be victorious. Kaya mga kapatid, this morning, bago tayo umalis, o ngayon pa lang, siguraduhin ninyo sa sarili niyo na ang Panginoon ay nasa inyong puso, nasa inyong buhay. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, katulad na nangyari kay David, He will fight for you. Let's just seek Him and submit to His instructions. Okay po? So yun ang una na makita natin, yung representation ng cooperation. You seek and you submit. Okay? Ang pangalawa na katotohanan, the reasons for cooperation. Ang dahilan, bakit kailangan tayong sumang-ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin? Una, makikita po natin, because His battles are great. Matindi ang labanan na naranasan at pararanasan pa ni King David. Tingnan niyo to ha. Sabi niya, when the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force. Hindi 5 lang yan. Kundi buong puwersa. So kung halimbawa, meron mga palagay na natin 100,000 na armies. Yun ang pinaghanda para sugudin si David. Ang maganda dito, si David, alam na niya, sanay na siya sa ganyan, na siya yung underdog. At alam na niya rin kung paano mananalo. Paano tumawag sa Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, our battles are great. Katulad din ni David. Iba-iba. Hindi mo pwedeng sabihin sa katabi mo na ang simple lang naman ng problema mo. Iniiyak-iyak mo. No. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Kasi pwedeng sa kanya, ang bigat noon. No? Pero sa atin, siguro dahil sa nalagpasan na natin, nasisimplehan na tayo. Pero still, we have to thank God. Dahil ang dahilan bakit nalagpasan natin yun, is because of Him. Diba?
Mga kapatid, we need to cooperate. We need to ask the Lord, katulad ng ginawa ni David. Because his battle is so great. No? His battle is great. Full force. Hindi half. Hindi 1/4. Buong puwersa, buong lakas. So, kung meron pang iba silang mga, siguro kung noon may mga nuclear bomb, ito mga to. Kung uso na yun noon. Talagang buong puwersa lahat na ng pwede nilang gamitin para patayin si David. Ginawa. Pero si David, nakakapagtaka ang response niya. Di ba kung ikaw si David, tatawagin ko agad din yung aking puwersa. Di ba? Sa bagay, tinawag naman talaga niya. At ang kanyang main force is God. So mga kapatid, ngayong umaga, pag may problema kayo, sino ang inyong tatawagin? Tawagin niyo ang Diyos. You know why? Kasi sabi dito sa bago yun. Sabi dito sa Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So ito yung mga dahilan kung bakit our battle is great and we need to call on the Lord. No? And we need to cooperate because we are weak. Mahina tayo. Second, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, basahin niya po natin. Ready? Sige. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Meron tayong matinding kalaban, ang Diablo, na parang leon. Okay? Siguro lahat tayo nakapunta na sa Manila Zoo o kaya sa mga zoo. Nakakita na kayo ng leon. No? Alam niyo, pagka nakakita ko ng leon, naalala ko itong verse na ito. Tinitingnan ko talaga yung kanyang yung kanyang clothes. Talagang nakakatakot. Yung atungal pa lang niya, nakakakilabot na eh. Di ba? Marami na akong nakitang leon dahil marami na akong napuntang zoo. Pero yun yan. Ganito kalala, katindi ang ating kalaban. At ang sabi ng Panginoong Kristo, ang tanging panlaban lang natin is watching and praying. Okay? And then even the Lord Jesus Christ said, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Cooperation, mga kapatid. For us to overcome temptation, for us to overcome the devil, our enemy, hindi ito sa pamamagitan ng lakas natin, or experiences natin, or mga achievements natin. Huwag mo rin sasabihin na matagal ka ng Christian. Huwag mo rin sabihin na marami kang memorize na verses sa Bible. Huwag mo sabihin na ikaw ay pastor. Ikaw ay involved sa church. Kaya matatalo mo na ang diablo. No. The only way to defeat the devil is to ask the Lord. Ask for him. Si King David, tinalo niya mga Philistines because he inquired of them. Tumawag siya sa Panginoon. Because his battle is great. Again, our battle is great. Matindi ang ating pong mga gera, mga bagyo sa buhay natin. We need to cooperate. We need to ask the Lord. Bakit? Bakit kailangan natin maging cooperate when our battles are great? Tandaan niyo ito itong second point. Because He's God's great. Diba? Mas malakas ang Diyos ni David kaysa sa mga sa mga battles na dadaanan niya. At ngayong umaga, mga kapatid, gusto ko sabihin ninyo sa inyong mga sarili that our God is greater. Kung ano man ang mga problema natin o pinagdadaanan natin, mga kapatid, our God is greater. Amen? Amen. So, yun po ang gusto kong makita. Sabi dito, sa verse 24, as soon as you hear the sound of marching in the tops of the poplar trees, move quickly because that will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army.
Okay? So, dito, saan kayo makakakita na ng Diyos na i-assure ka na ikaw ay magtatagumpay bago pa mangyari yung laban? Diba? Sabi nga dito sa verse 19, David inquired of the Lord, shall I go and attack the Philistines? Will you deliver them into my hands? Sabi ng Panginoon, go, for I will surely deliver. Gusto kong tandaan niyo yung word na surely. I will surely deliver the Philistines into your hands. Habang pinag-aaralan ko ito, naisip ko, kung may loto kaya ano, tinanong ni David, Lord, mananalo ba ako sa number na ito? Parang yung sasagutin ng Panginoon si David. Hindi. Hindi niya sasagutin. Kasi katamaran yan eh. Pero ang point dito ay, ganito ka dakila ang Diyos ni David. And ganito ka dakila ang Diyos natin. No? Na sinisigurado niya, once you cooperate with me, no, you will defeat the enemy. You will overcome whatever problems you have. Gano'n man yan kabigat, kadilim, kahirap isolve. No? Sabi niya, I will surely deliver the Philistines into your hands. Marami tayong mga Philistines sa buhay natin, di ba? Maraming Goliaths. Pero, basta nag-inquire tayo sa Panginoon, ito rin ang promise niya sa atin. He will deliver them to our hands. Okay? So, sabi sa 1 John chapter 4, verse 4, sayan po natin, ready? Begin. You, dear children, are the God that have overcome them, because because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang nasa atin is greater than the one that is in the world. Kaya mga kapatid, ngayong umaga sa atin pong pamumuhay everyday sa Christian. Sana naman ang itsura natin ay yung mga mukhang nagtagumpay. Hindi yung laging talong, yung mga sibangot parating, iyain. Kasi ito po ang truth. Nang tinanggap natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, the one who is in us is greater than the one that is in the world. Kung yung mga unbelievers, pagka may concert, nagwawala talaga sila, yung iba, naghuhubad talaga kung anong mga pinaggagawa. Inuubos yung boses para may paramdam lang nila yung kanyang support sa kanyang idol. Sana tayo din mga kapatid. Well, hindi natin kailangan magsisigaw dito. But let's always give our best to honor the Lord and to worship. Hindi yung pagpunta tayo sa church, parang pag-aawit tayo, parang namatayan tayo. Ang kanta ay to God be the glory, pero ang awit natin ay parang namatay ang Diyos. O kaya, yung praising. So, mga kapatid, our God is greater. Sabihin niya po natin, our God is greater. Ready? Start. Our God is greater. Okay, amen. Okay, so, sabi sa Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Okay? Wala. Kaya sabi ko kanina, hindi mo pwede sabihin sa Panginoon na bilog ang bola, o kaya babawin next time. No. Ang God, kakampi mo ang Panginoon. When God is in your side, sabi niya, no one can be against us. Okay? So yun po ang pangalawa na katotohanan na makikita po natin sa cooperation. To be like Jesus in our cooperation. So, kita po natin yung dahilan. No? The battle is great, but our God is greater. Okay? Tandaan po natin yan. Pag dumadaan tayo sa problema, sana banggitin nyo yun, my God is greater. No? Diba may kanta, my God is so big. Tinuro yung kay Jen. Nung paano pa siya? Until, how old are you? 3 years old? My God is so big. Kaya, sana tayo pong lahat makita natin ang Diyos. God is bigger, God is greater.
than all our problems. Okay, ang pangatlo, the result of cooperation. Siguro, alam na po natin ito. There is only one result. Victory. Okay? Victory. Ito po ang gusto ng Panginoon na maranasan natin. Tandaan niyo po, lahat ng gera sa buhay natin, hindi yan tatanggalin ng Diyos. Okay? At dito sa Biblia, pag balik-balik rin man natin ang Bible, wala tayong makikita na tatanggalin ng Panginoon ang mga battles natin dito sa lupa. Okay? Mawawala lang lahat ng mga problema natin, sakit, anumang nagpapahirap sa atin pag bumalik ng Panginoon. Pero habang nandito tayo sa lupa, there will be battles. Different kinds. No? All kinds. Okay? Pero, the result of cooperation with God is victory. Yan po ang kanyang pangako. Titingnan natin, so David went to Bet-Perazim and there he defeated them. Okay? At ang sabi pa niya, he said, as waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me. So that place was called Baal-Perazim. Ang ibig sabihin kasi itong quotation na ito, as the waters break out, di ba pagka sa baha, ano? Pagka binaha tayo, kahit pigilan mo yan, kahit anong harang, pag ang laki ng baha na parating, lahat papasukin talaga. Lahat sira. Walang ititira. So yun ang sinabi ni Haring David, yung victory niya. Walang pwedeng maitago, no? O walang pwedeng walang kayang, hindi nila kayang umiwas. Yan. Hindi nila kayang umiwas kapangyarihan ng Panginoon. Hindi nila kayang pigilan ang tagumpay ni Haring David. At ganoon din tayo mga kapatid. When we cooperate with God, yung victory po natin, no one can stop. Kahit na i-discourage tayo ng maraming mga tao, kahit na napakalaki nung problema mo, pagkakatulong natin ng Panginoon. Pagka tayo sumunod sa instruction ng Panginoon, no one can stop our victory. Okay? And then sa 1 Chronicles chapter 14 verse 17, sabi yan, so David's fame spread throughout every land, and the Lord made all the nations fear him. Okay? Because of his cooperation with God. No? Ito ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Yung kanyang pagkapanalo ay nalaman ng buong mundo. At ang sabi niya, the Lord made all the nations fear him. It was the Lord who made him famous. At yun niya, kinakatakutan na siya ng buong mundo. Hindi siya. It's the Lord. Tandaan natin mga kapatid, it's the Lord who will give us victory, not us. Kaya, in every victory mga kapatid, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Wala tayong aangkinin, kahit 1%. No? Sapagkat ang Panginoon ang lalaban for us. Nasabi sa Acts chapter 13 verse 22, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him. Imagine, God testified concerning him. I found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Ang ibig sabihin, this David will cooperate with me. Okay? Ang dahilan kung bakit he is a man after my own heart, after God's heart, because he will do everything I want him to do. Okay? So, napakagandang legacy, no, na iniwan ni David. Kasi ito 1,000 years after he died, si Paul ang nagsabi nito. Okay? Ang legacy niya, a man after God's own heart. Hindi sinabi dito na a man who is victorious or who was victorious, kundi a man after God's own heart. Hindi lang in-highlight ni Paul, no, yung victory niya, kundi yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Again, hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Panginoon, but what is our legacy?
Di ba ang pinakamagandang legacy ay the man who followed God? At yan po ang nakita ng mga Israelites kay David. Hindi siya naging sikat, no? Hindi siya naalala na magaling na warrior, kundi naalala siya as a man after God's will. Why? Because he did everything na gusto lang. And then, tignan niyo nung siya ay namatay. 1 Chronicles chapter 29, verse 26 to 28. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. David, son of Jesse, was king over all Israel. He ruled over Israel 40 years, 7 in Hebron, and 33 in Jerusalem. He died in a good old age, having having enjoyed long life, wealth, and honor. His son Solomon succeeded him. Imagine that. Ito yung death na ni David. Kumpara kay Saul, si Saul, pinatay siya. Pati yung kanyang anak, pinatay. Pero si David, because he cooperated with God, ganito yung kanyang naging buhay. No? Sa verse 28, ang sabi niya, he died at a good old age, having enjoyed long life and wealth and honor. His son Solomon succeeded him as king. Napakahalaga po nung last sentence din. His son Solomon succeeded him as king. Ibig sabihin, hindi naputol yung kanilang kingship. No? Samantala si Saul at saka si Jonathan, no? Pareho silang namatay. No? Naputol sa kanila. Kay David, na tuloy-tuloy. Why? Because he cooperated. So mga kapatid, ngayong umaga, ito po ang gusto kong pakita natin. No? Ito mangyayari sa buhay natin. No? Pagka sumunod tayo sa Panginoon. No? Dito rin ang prayer ko, sana in my deathbed, ganito rin ang masasabi ko. No? Good old age, having enjoyed long life, wealth and honor. Although si King David, 70 years lang siya nabuhay, pero ito yung description ng buhay niya. No? Good old age, having enjoyed long life, and wealth and honor. And then, his son succeeded him. Okay? So, nakita po natin yung tatlo na katotohanan when we want to be like Jesus in our cooperation. Nakita natin yung representation niya. We need to seek and submit, no, sa direction and instruction ng Panginoon. Ang dalawang reason kung bakit kailangan tayo mag-cooperate, because the battle is great, but God is greater. Our God is greater. And the result is victory. Ayaw ng Diyos na maranasan natin, mga kapatid, na tayo ay laging talo. And if you feel defeated or you feel a loser ngayon pong umaga ito, sana ito pong talatang ito pong pinag-aralan natin ngayon ay nagbigay sa atin ng encouragement. Because God is with us, tayo po ay nasa victor side. Walang nawala, walang naligaw, walang natalo, walang nabigo, walang napahamak when we cooperate with God. At walang nanalo, walang nagbago, walang umunlad, walang nakaiwas sa kapahamakan when we disobey the Lord. Tandaan po natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa paalala mo sa amin. Thank you for rebuking us and correcting us. Thank you, Lord, for teaching us what to do and not to do in this life. Salamat sa halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa halimbawa ni David. Sa kabila ng marami siyang dahilan para hindi tumawag sa inyo. Pero yun ang naging nakasanayan niya simula nung siya'y bata pa. Laging tumawag sa inyo sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Sa lahat ng pangyayari sa buhay niya. Nawa yun ang matutunan namin dito sa CGBC Satellite. Bago kami magdesisyon, bago kami kumilos, konsultahin muna namin ikaw. Hintayin namin ang iyong sagot. Sapagkat kung kami po ay magko-cooperate sa inyo, victory issue. Kaya salamat po sa pagkakataon ito na narinig namin ang salitang ito. Nawa ito'y nagpalakas at nagpatibay ng aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.